Ayan, maayong buntag, everyone. Maayong buntag, auntie. Sarap ng ulam mo. Bulat. Maayong buntag, you should have done live. Where's our... you put your phone there. Bulad, talong, ug bagoong. Good morning. Kabu, maayong buntag. Ayan guys, ang ulam namin sa umaga. Time check, alas 7 pa lang. Grabe, ang laki naman ng ano mo, table napkin mo. Meron kaming pritong talong and syempre hindi nawawala yung bulad. Ang dami namin guys. Dito sa bahay namin laging parang merong piyesta. Dahil sobra namin dami. Minsan nagkape ma? Wala pa. Kape lang na aga. Kape te. Gamay ay oh, kape. Tunga lang mini auntie ko. Tunga lang gang sa 2 ka cup ang isa ka kape. Kain tayo guys kasi... Uy, Ningning, you want to eat? Maayong buntag guys. Maayong buntag ulit. So galing kami sa bahay ng kapatid ko. Doon kami nag-breakfast. Doon kami nakitulog kagabi. Yun yung maganda kapag marami kayong magkakapatid. Actually guys, no? Growing up, nung mga bata pa lang kami, sobrang hirap ng buhay. Habang dumarami kami from 2, naging 3, pangatlo ako. Nung 3, okay pa. Nung 4, medyo mahirap. Nung naging 5 hanggang 8 guys, halos hindi na kami nakakalabas at saka yung ulam namin, isang klase na lang sa isang araw. So talagang sobrang hirap. Habang lumalaki, nag-aagawan kami ng medyas. Hindi ko alam kung nadaanan nyo rin yung ganyan, pero kami talaga guys, nag-aaway kami before, mga bata pa kami magkakapatid. Yung aming mga agwat ay 2 years lang. Nag-aaway kami sa medyas. Parang first come, first serve basis. Tapos yung mga unan, ang gawan kung sino yung huli, walang unan. Ganun talaga kahirap, hindi makaprovide ng unan guys. Kung hindi pa magawa yung auntie ko sa probinsya ng, ano yan, ng duldol. Yung parang cotton ang kanyang bulaklak. Hindi pa kami magkaunan. So ngayon, malalaki na kami, sobrang saya at sobrang maingay. O nagkasama-sama, nakita nyo siguro sa mga live ko. Sobrang kulit ng mga kapatid ko kasi para lang kami magbarkada. So doon kami natulog kagabi, nag-breakfast kaninang umaga, pero bumalik na rin kami ngayon sa bahay dahil marami din akong kailangang asikasuhin. At the same time, yung inukay namin ni auntie, nilabhan ko na ngayon, hinulog ko na sa washing machine. Meron nga palang nakapagpansin sa inyo guys na nag-comment, Madam, anong ginagawa ni auntie? Bakit ano ka pa din active? To be honest kasi, alam nyo ako, lumaki kami na wala talaga. Lately lang ako nagkaroon ng help nung nasa Uganda na ako. Pero hanggang umabot ako ng around 27, 28 years old, ako lang talaga lahat mag-isa. So sanay ako. And may mga bagay na sobrang dali at kaya ko naman kahit na ngayon 5 months pregnant. Kaya ko naman mag-load sa washing machine. Pero the rest, si auntie na yung gumagawa. So ngayon, habang andito ako sa labas at naglo-load, si auntie ay naglilinis ng bahay, nagpapaligo ng mga bata, papainom ng gamot. Para siyang division of labor, pero mas marami yung ginagawa ni auntie dahil mostly yung work ko ay online. Minsan nagbebenta ako online, mga gamit galing sa Thailand, mga fashion, ganun. So yun yung nagpapatake ng oras ko dahil wala naman akong tagagawa ng mga ganun. Guys, I will take this opportunity na lang din pala na kwentuhan kayo about sa nangyari nung last day namin sa Uganda, nung araw ng pag-alis namin. Kasi naalala ko, hindi ko ako nag-video noon kasi it was a lot of emotions going on. Alam niyo yung umalis ka sa isang bansa na you've been there for 4 years and you have very few close friends and they were there to say goodbye. It was too much. And for me as mom of 2 and I was assigned to make sure all the bags are complete, ang hirap din na mag-process ng emotion at the same time making sure na everything is ready for the flight. I would like to tell you guys na on that day, andyan yung tatay ng mga bata at talagang nag-message siya na ihahatid kami sa airport, which I truly appreciate at nagpasalamat naman ako sa kanya kasi for me, it's nice to see the kids before they leave. Hindi naman sa akin ako for me, wala na akong, for me, I let go. I have let go. Pero yung mga bata ay talagang, anak mo yan. Ayan. You have to be there. There's no other option. Okay? Ang pagiging parents ay hindi lamang kung convenient ka. So, as long as I can see that you are putting effort sa pagiging parent mo sa mga bata,
that one I truly appreciate. Auntie, just put there in the basket. Yes, thank you. Ayun, na-appreciate ko yun. So anyway, on that day, Maring Sara was there the whole day. We left the house at around 12 or 11:30. Maring Sara was there, her sister was there, a good friend of ours, Hood Perspective, was there to say goodbye and help. Joseph was there the whole day until we left. And I did not really said a lot. I think I prepared myself, and saying a lot will make me cry, and I don't really like, for me, crying. Okay, I can cry, but I don't like crying in front of everyone. That's all. Yun lang yun. What happened was, umalis kami ng 11 and Maring Sara took some photos with me in this, ayan, ilalagay natin yung pictures together. Syempre, Sara for me is a very solid Ugandan friend. She's a mom friend for me. I tell her everything, how I feel. Don't forget to follow her YouTube channel. She's also a mother, trying her best. She stays home, hands-on with the kids. On the side, nagtatahi po siya para pang extra income. Ano pa ba? Yeah, she was there. We took photos together. She said goodbye. But nung time na paalis na kami, she gave me a really tight hug and I told her not to cry. It was a very, for me, I feel na sobrang lungkot niya nung araw na yon. Malungkot din ako, but more on hopeful. More on, it's not a goodbye for me. It was not a goodbye for me. So, I told her na wag na siyang umiyak. Okay lang, we will see each other again. Ayun. So, nagpaalam na kami. And then, nagmaneho na yung tatay ng mga bata hanggang sa airport. Pagdating naman sa airport, habang po nagdadrive kami, umiiyak din si auntie. So, dahil, syempre, it's a big move for her. Too much emotion as well. And her parents and family members are actually sending her messages. So, yun yung nagpapaiyak sa kanya. Other than that, ang tatay ng mga bata, he wished us well. And nag-hug siya sa mga bata. Ang pinaka-last moment nila together ay nagyakapan sila ng mga bata sa labas ng airport. Wala akong sinabi, hindi ako nagsalita ng marami. Sabi ko lang, ingatan niya yung sarili niya. At mag-focus sa mga magagandang bagay at mga maaayos na bagay. Yun lang yung advice ko. Actually, ito yung advice ko lagi sa kanya eh. Hindi naman nagbago. Hanggang ngayon, yun lang yun. Keep your focus and take care of yourself. Kasi, una, importante yung sarili mo. Alagaan mo and asikasuhin niya yung sarili niya. Ikalawa, mag-focus siya. Keep your focus. If yung focus niya ay mapalago yung negosyo, keep your focus. If yung focus mo ay mag-spend time sa mga bata, sa mga oras na available ka, keep your focus. Other than that, kung ano man yung mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay niya, labas na ako dun. I will not say anything about that. Again, natapos man yung pagsasamahan namin as mag-asawa, but meron pa rin yung care as siya yung tatay ng mga anak ko. And I'm trying na itira yung respeto sa aming dalawa. Kung ano man yung respeto na natitira. Yeah, yun lang. Nagpaalam kami and then the rest is pumasok na kami sa airport. Nakita nyo naman yung episode na yun nung nasa loob na kami ng airport. Other than that, nothing much. Nag-message na lang si Maring Sara. Yan, dinala ko ni mama ng calamansi juice. Kasi yung sipon ko guys, parang 4 na araw na to dahil parang nashock ako sa pag-change ng weather. Sobrang init at maalikabok. Pero God is good dahil sipon lang. Ayun, wala namang ubo. So ngayon, keep in touch kami kay Maring Sara, kay Joseph. Hindi ako nagpaalam ng maayos kay Joseph. Meron akong feeling na magkikita kami ulit very soon. Chismis. But we shall see what's going to happen. Ayun. Sobrang overwhelming for me ang pagbabalik namin sa Pilipinas. Overwhelming in a sense na the support that you guys have given us and Auntie Christine and my children are amazing. Amazing. Of course, my family was there, but my family never changed. Yung suporta nila sa akin from the start up to now is pareho lang. Walang pagbabago. Yung pagmamahal pareho lang. Yung time namin together pareho lang. But the messages I got from most of you guys are very sweet. Merong nagsabi na, Ma'am, wala talaga akong mintis sa panonood ng mga videos mo. I find you truly inspiring. I'm also a single mother. I'm also here abroad. So, ang dami kong natatanggap na messages and I'm very, very happy. From the bottom of my heart, I want to take this opportunity na pasalamatan kayo sa pagstay sa mga episode ko at pagmamahal sa amin truly. Hindi lang yung pagmamahal guys dahil wala kayong choice.
kundi pagmamahal na talagang sinamahan nyo kami at sinuportahan nyo kami at pinakinggan nyo yung mga side ko at yung mga opinion ko sa sarili kong buhay. Ayun, maraming salamat. And like I said, this travel back to the Philippines, I would like to do things para sa mga kababayan nating mga Filipino na nasa labas, nasa abroad, mga OFW, na miss yung Pilipinas, miss yung pagkain, miss yung landscape, at hindi nakakapasyal sa ibang lugar, dito din sa Mindanao, lalong-lalo na dahil taga Mindanao ako. Other than that, I would like to show you guys my life, finally, from being a married mom, taking care of businesses, taking care of the kids, taking care of myself. Meron bang ganun na point? Hanggang sa ngayon na naging single nanay ako ng 4 at buntis pa, I want to share this part of my life sa inyong lahat. Maybe at some point, ma-educate ako sa mga experiences ko sa buhay. Maybe at some point, ma-entertain ko kayo pag nalulungkot kayo or naboboard kayo or wala lang kayong choice at nasa YouTube kayo dahil merong internet, or ma-inspire ko kayo in any way. And that is the only thing. Those are the things I really wanted to happen. And if I can do that, then I am happy. Masaya ako. And I am excited. And I'm looking forward for the next few weeks, for the next few months, for the next few years of our life, inshallah. Ayun. I always say inshallah kasi I always believe that if God allows things to happen, it will happen and it shall happen. Alright, so ngayon guys, habang naglalaba ako, ang dami kong chika sa inyo. Ganun naman talaga pag naglalaba, nagmamarites. Sarap ng kalamansi. Anyway, stick with me with this episode, you guys. Samahan nyo kami ulit ngayong araw na to. And don't forget to watch Auntie Christine's latest video. Auntie Christine has a live video right now at Tulye Mele YouTube channel. Meron siyang napakabagong live ngayong umaga. Please panoorin po nating lahat. And panoorin po ninyong lahat. Don't forget to like, subscribe, and press that bell button. Supportahan natin si Tulye Mele or Auntie Christine. And then also, panoorin po ninyo yung video. There, Auntie said that there are some things that shocked her dito sa Pilipinas. So yeah, stay with us in this episode, you guys. Ginhangak man ko kamarites sa inyo, guys. Ginhangak means hiningal. Alright, see you! Welcome sa bahay namin ni Ann. Our house in the Philippines. Look! I told Auntie I will never give birth again. Look at this, you guys. And tingnan nyo mga salarin. Toink! Sila pa yung nagkalat, sila pa yung nagutom. Sana all. Wow, this is Kulit Kulot. He's very kulot. This is Chico Chico. He's very strong. This is Bam Chiki Head Boy. This is Moningning, the cousin of Kulot. Moningning, say hi. And that's Ate Cassie. Ate Cassie is the eldest of them all. And these are their work. They are very good in playing. You see, guys? Grabe. Ito lang yung space namin ni Auntie Christine, oh. Pak. We are so busy today. Gutom na gutom ang mga pensyonado, oh. Sana all. Ayan, lunchtime guys. Ngayon, ano tayo? Pansit Canton. Sana naman. Lucky me. And this is Ning Ning. I think Ning Ning has a hair on his, rice. Bakit pa kayo kumakain? Ang tataba nyo na. Ito lang pakainin natin. Oh, very mapayat. Op. Si Ningning, Calby. Magpinsan pala yan sila, guys. Ito, pinsan nila si Moningning. Si Ate Cassie, friend. Ayan. Ning, let me see that nose, Ning, be. Is that a rice? Let me...
Okay, dumating pala yung mga orders na t-shirts din guys. Princess Higa t-shirt with the map of Africa, of course, with our tagline, One Life, Live It Right. Meron tayong white and black color lang talaga yung available kasi maganda siya, very neutral. At the same time, we have all sizes from small to extra large. So ngayon, i-deliver ko na to sa lahat na nag-orders. Maraming salamat po. Sold out na tayo for this batch. If you would like to have one of this t-shirt, it's 100% cotton. It is printed the highest quality and it is packed very well. It looks like this. So, yeah. Ang ganda ding remembrance nito. It has a map of the continent of Africa with all the symbols and images that represents African culture. Syempre, hindi mawawala ang Princess Higa below the mud hat of Uganda. May matoke din. So, if you want to make habol of order anytime, pwede po ito. Just send me your message. Ayun. Ayun, guys. Nandito na kami ngayon sa aming destination. Wala pa pala. Paalis pa lang kami kasi yung mga nagsundo sa amin, guys, parang feeling ko galing pa ng Manila sa sobrang late. So, ayan. Kaya ako binigyan ng nanay ko ng van dahil alam niya na tayo ay may isang batalyon. Oh. Tayo ay may isang batalyon. Dalawa, yung anak ko pa lang guys, isang sitting na ng airplane. Yan yung kapatid ko, mga pamangkin ko, and then ito, nadaanan namin sa kanto, makikisakay. Walang pamasahe, nakipamilya lang yan. At ito ang aming financer for today, babayaran lahat ng gastos. Huwag kang humingi sa akin behind the camera, please. Mahiya-hiya tayo pag may time. Siyempre, Auntie Christine is also here. We are going on an overnight trip. Woot, woot. Grabe kami guys, dala namin ang buong bahay guys. Ang unan, bit-bit lahat. Alright, ready? Yeah. 2,000 years later. Calby, come here. Alright guys, finally nakaabot na tayo dito sa ating destination. Bukas, ngayon medyo madilim na pero I can see and I can sense na meron tayong future dito sa Pulunuling Tupi. So, ang gagawin natin una, gabi na kasi. So, check natin yung room. Siyempre, kailangan natin ng room, guys. Agoy, lapit pa tayo na tumba dito. Ba, ayan, oh. Pak! Pasok tayo. Hindi masyadong clear kasi, guys, gabi. Tingnan natin to. Ano pa siya, ma'am? Lagyan pa siya ng mga ano to. Okay. So, goods na tayo dito guys kasi wag na tayong choosy dahil alas 10 na ng gabi at wala na tayong mahanap. Pero actually, eto talaga yung sinadya namin dito kasi yun nga, mag-explore tayo ng mga bagong lugar dito sa Pilipinas. And this is one of the places. Of course, it's hot. Ayun. Ayun guys. Swim in the morning. Si Chico. Chico, come. Rabol. Hi. Na. Up, don't throw. Ay, no throwing stones, no. Alright, time check. Alas 7 ng gabi dito sa Uganda. Ay, hindi, Pilipinas na pala tayo. Feeling nasa Uganda pa rin. Auntie is there preparing the delicacy of the night. Adidas. Yahoo! What is it? Adidas. Adidas, guys. Hindi ko alam bakit Adidas yung pangalan niya. Dapat pala nag-research muna ako bago ako nag-vlogadag sa inyo. So, hindi nawawala ito, guys, kapag merong mga trip, family trip. Kasi, unang-una, this is for all season and for all people. Ayun, Adidas. At adobo kasi pwedeng pang gabi, pwedeng pang umaga, pwedeng pang tanghali, pwedeng pang merienda. All around. Mga bata ay tumatakbo-takbo. Siyempre, dahil ito ay magandang place for them to run at para mapagod sila mamaya. And later ko na lang kayo i-room tour. Dahil inaayos pa nila. Ginaayos nila, gang? Wala man daw ito'y habol. Mamaya ko na lang kayo i-room tour and bukas ko kayo i-property tour. Aba, bongga si madam ay property tour. So anyway, dito pala sa lugar na to, El Omalufu. Ayan, ay merong available na accommodations for bigger groups, for smaller groups, and also for tent.
Ayun. Sa mga wala naman talagang option dun sa tatlo, pwede naman kahit sa sagbot lang tayo maghiga. Guys, walang problema. Basta hindi ka lang maselan, hindi ka lang maarte. Nakita ko dito may swimming pool. Tingnan natin dito, merong swimming pool. Ayan, sila auntie. Nagpe-prepare si auntie ng Adidas. Actually, kung saan nang galing si Auntie Christine, they also cook chicken feet. What's your dish, auntie, for chicken feet? Soup or fry or? It's soup. Soup. Yeah. Do you fry also? Yeah, at some point we can also fry. Okay. Soup, yeah. Is it good with soup? Yeah, it is. We don't do it with soup. It is. But you know how to make it in adobo, right? Because you know adobo recipe. Yeah, I know. Yeah. So auntie knows, guys, adobo recipe. That means she can make it with any meat and even with Adidas. Yan. Adidas is very cheap. How much per kilo? Mama, how much per kilo? 120. Sure ha? Wala nimo nagi times 2. 120 pesos or 12,000 shillings. Per kilo. How about in Uganda? How much? Actually, it's around In your village. in our village. They don't serve this unless. So how do you cook? The one that where you cut the whole chicken. Yeah. Okay. In Uganda, I think a kilo is 2,000 Ugandan shillings. It was cheap. Yeah, actually 1.5. Yes. 1.5. 1.5 because nobody eats it. Yes. Actually, guys, walang kumakain ito sa Uganda. So, ang bentahan nito is 1,500 to 2,000 Ugandan shillings or around 15 to 20 pesos. Kasi walang kumakain ito. So, tinatapon na lang ata nila yung karne. I mean, yung paa. Yung Adidas. Pero dito, walang tapon. Dahil sa mga Pinoy, food is life. O, diba? Good. Amen. Amen! Happy birthday to you! Happy birthday daw si Chico. Yung nag-outing kami, guys, wala kaming dalang gamit. Kain na, kain. Dito budol fight eh, styro fight. Cheers! 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 Friends, sarap. Napalagay ko ako Coke, Coke, Coke! Coke. Friends. Siya to. Cheers! Calvi, where are you? Ziri. Calvi dito. Calvi. Wala kaming dalang gamit, guys. Kasi biglaan yung alis namin, charot. Ito yung Reason.com. Ano yung plano? Pero mas maganda kasi minsan yung mga walang maayos na plano, yun yung mas masaya. Kasi, minsan pag nagpaplano ka, walang natutuloy, ikaw lang mag-isa. Ang nangyari, yung group trip nyo naging solo trip. Lamig na siguro kahit yung Coke ba? Nahimong alagyanan yung ice box natin. Once again, sa mga OFW natin dyan na nakakamiss ng Adidas, dahil alam ko walang Adidas dyan sa inyo. Hindi ko alam kung meron. Mag-comment na lang kayo down below. So kung walang Adidas dyan sa inyo at namimiss niyo yung ating adobong paa ng manok, this is for you. Cheers! Cheers. Sobrang lambot. So kung ganito lang kami, guys, ganito lang yung pamilya namin, ibig sabihin anytime, anywhere, saan man kami dalhin ng panahon ng hangin, goods. Wala kang stress. Kasi mas importante, nagpo-focus kami sa saya, sa moment. Chico! Hindi sa kung may bitbit ba kaming kutsilyo or may bitbit ba kaming tubig. Lami ang ano, oh. She made it. Did you try? Not yet. It's very nice. She made it really nice. Mo yung gadobo ni Renz, ma? I cannot do like that. My mom was so... In your face, just I asked my mom that about the Coke, that is she satisfied because it's not the one that is very acidic. And then my mom said, it's enough as long as I can barf.
She burped on my face. Wala na talaga guys. Yung mga ugali ngayong 2023, hindi na sila available. So Auntie Christine was shocked that she burped on my face. Auntie Christine was like, is this how Filipinos are? Let me go back to Uganda. Sorry, auntie. Ay, may nag-comment pala guys na bakit ko daw ginaturuan si auntie ng Bisaya. Ay, naku guys, very small thing. Bisaya, man yan Tagalog, man yan Incheck, man yan Japanese, man yan. It's okay. As long as you are alive, alert, and enthusiastic. Hindi, joke lang. Actually, tinuturuan ko si auntie dahan-dahan ng Tagalog. Minsan lang talaga na i-slide ako mag-Bisaya. Pero all is good and all is well. Auntie, Nabitin ako guys kaya yung kanin namin maliit lang. Yung rice cooker maliit lang. Hindi ako nabusog. Gantay pa ako ng second batch. tapos yung kumakain. Second batch. Tignan mo naman. Sana all. Busog-lusog. Bona kid. Tara na. Alam niya. Lamihan, ibaba na mao. Nagbuto-buto yun. Ano siya ka na? Ay, Baby fats lang daw. Matunaw pa daw na pag mag-abot siya 18. Ayan guys. Oy, by the way, shout out to my mom who's wearing Princess Yiga t-shirt. One life, live it right. Wow, look at that Princess Yiga merchandise, of course. Maraming salamat. Ayan guys, sa mga hindi nakakaalam, actually si mama sa amin magkakapatid, very supportive. So, hanggang ngayon, supportive siya guys kasi may pagkasipsip yung mama ko guys. Lalo na pag malapit na yung Pasko. Kaya yan, suot-suot niya yung... Lalo na pag malapit ng June ng ban. Suot-suot niya yung t-shirt ko guys kasi malapit na magpasko. Alam ko yung nanay ko guys. Alam ko yung mga galawan niya. Thank you, El Omalufu. Wow. Ibuto na. El Omalufu is a tribe language. Itanom na to ng liso, ani. Eternity later. Guys, time check, alas 12 ng gabi. Hating gabi. And sobrang I'm rating this 5 star. Kasi this is the kind of place na talagang na-vision ko during the travel. Yung serene, tahimik, meron kang peace of mind. Tapos ang ganda pa dahil maririnig mo yung talagang lagaslas ng tubig sa river. O diba, bongga may pa river ang madam nyo guys. Magkano kayang bilhin dito tong lugar na to? Baka pwede ko lang to bilhin bukas. Mayaman. Anyway, naabutan kami ng hating gabi dahil kami ay nanood kami ng movie. Dahil meron kaming nakitang movie na maganda sa Netflix. Pero at least, it's a good time pa din to spend with family. At natulog na yung mga bata ng early. Si auntie naman ay nag-edit ng kanyang video while waiting. Which is a good thing kasi productive. Pero nag-enjoy kami ng bongga during dinner. So, it was a really, really good time with friends and family. It was worth it. And then we're looking forward for tomorrow. Dahil bukas ay Sunday. There's no work. So, relax mode muna tayo. Yan, nakapaghilamos at nakapag-toothbrush lang tayo ng konti. Nakapalit na ako ng pajama. Pero ganito yung itsura ng aming tahanan for the weekend. Bukas na natin gagawin yung ating tour dahil maganda naman siya sa gabi pero mas marami tayong makikita sa umaga. Anyway, iba din yung beauty pag gabi pag maraming ilaw. Katulad niyan. Hindi nyo marinig yung ingay, no? Ang ingay ko. Ang ganda ng bahay kubo. Sobrang nakaka-humble at ganda ng location. So, tingnan natin kung pwede ko pa kayong maikot right now para makita nyo yung gabi version and then morning version. Let's go! So, ikot ko kayo guys habang maganda pa yung sikat ng mga ilaw dahil iba din yung beauty talaga pag gabi. So, as you can see, this cottage here is a 2 floors. Mas mahal siya. Ayun, klaruhin natin yung presyuhan bukas.
Pero yan ay 2 palapag for bigger family. And this is what we have for the night. It's also for big families and medyo mas mura. And then, maganda yung location ng cottage dahil kami yung malapit sa kanilang napaka-elegante na toilet. O, diba? Pak! Para lang kaming nasa Amazon, guys. O, pag nahulugan ka ng lubi dito, good luck sa mga utang mo na makalimutan mo na. Pero, like I said, aray ko, ang ganda niya. So, nagkaka-idea ako kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko in the future as a single nanay. Look at that, you guys. Who wouldn't want this kind of view? Kalmahan lang natin yung pagbablog, guys, kasi gabi na. Mamaya, iba yung karinig sa atin. Wow. Ooh, look at this. Ayan. Oh. Wow. Ito yung namimiss ng mga kababayan natin. Again, guys, mention ko lang yung place. Uy, ano yun? Wakwak. Nakalimutan ko na naman yung name. May saging na gibitay. Merong chair. Ayan si auntie. Nagkakamot ng kilikili. I wanted to show them the beauty in the night. Because tomorrow we won't have a chance. So here is the sitting area where auntie, are you enjoying the place? Very much. Can you hear the river? Very, very calming. That's the one I want. I hope I can find a land like this. I promise you. Land like that big. And I can put that kind of house. Only for vacation. So, ang dami nilang buko. Bukas, magtatanong tayo kung pwede tayong magpakolekta ng konting buko para mainom. Ayan siya kung gabi. So, basically, iikot lang tayo ng konti. And meron silang konting reception dito / restaurant. But they said we are close. Kasi kailangan din naman nilang matulog, guys. Kakahiya naman sa atin kung hindi sila matulog. Merong hugasan area. So imagine having this kind of view in the night. As you can see, merong mga tents. Some of the tents are provided by the accommodation at kailangan siyang i-rent out. Some packed their personal tent. Also, much cheaper kasi siya pag ganun. At meron silang mga special prices kapag tent lang. Of course, for me, I'm planning na bumili ng tent in the future para sa mga travel naming mag-iina. Wow, flex natin ulit yung mga buko. Yun. And on this side are cottages. Hindi naman masyadong marami yung cottages nila and ang presyohan yan is 500 pesos kada cottage. I love the fairy lights so much, guys. Let me go in this side para makita naman ninyo yung kanilang mini swimming pool. Grabe, swimming pool talaga. Wow! And by the way, guys, this water is pure and natural. Galing sa lupa. Spring water. Maliit lang yung pool pero very refreshing and super clean. I cannot wait to swim tomorrow with the kids. They have an area here sa mga gustong mag-swimming. And meron sila ditong mga unggoy. Sana all my partner in the night. It's okay. I will move on. Wala, oh, very cozy talaga si si auntie kasi si uncle. Dito naman na side, sa gilid, meron silang 3 rooms and they are very nice and they look so native and traditional. At mas mura siya, pero good for 2 people lang. Imagine sleeping there. Tapos, pagkagising mo, katabi mo na yung baka.
Oh. Okay lang yan, ateng. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisang single. Single din ako. Ah. Naglabas ng hinanakit sa baka. Wow. Ganda. Then, meron pa palang may tent na area dun sa dulo. And also, flex natin yung kanilang mga duyan na provide all over the area. So, these hammocks are free to use for all the guests. Basically, hindi naman siya masyadong kalakihan, pero it's enough. Yun. So, balik na tayo sa room, guys. At least, it's good to move around in the night when everyone is almost quiet. At, wala lang, to appreciate the place. I never expected na ma-enjoy ko siya, to be honest. Kasi, kanina, parang malayo siya sa highway at medyo makitid yung daan. So, I was like, nakakatakot nang pumasok. Pero, like I said, minsan, unexpected things, places, and people surprises you in a special way. So, this is what the place did to me at kay Auntie Christine. And I'm happy. I'm happy. Kasi, like I said, pagkasama ko yung pamilya ko, I don't feel any pressure in any way. Walang pressure sa pera, walang pressure sa preparation, walang pressure sa pagkain. O, 'di ba? Bongga. Iba pa din talaga yung nasa comfort zone ka. Once in a while. Or with your comfort people. Ayun pala. So, babalik na ako sa room. And tingnan natin. Sa loob naman tayo magtutour kung anong itsura ng room natin sa gabi. Marami kami. Si auntie, si mama, ako, mga bata, mga kapatid ko, yung kaibigan niya. So, pasok tayo. Sila, tutulog sila dun sa may balcony. Sa balcony sila. Then, mamaya dito na sila, si auntie. Dito din si mama. Tulog na yung mga kids. Yun. So, good night na guys. Ayoko nang mag-ingay dahil nagpapahinga na ang lahat. I'll see you guys in the morning.